Guys, hello, magandang hapon, no? Another day, another vlog, no? Pauwi tayo, no? Andi tayo sa trabaho, no? Yun nga, kahapon, no? Nag-usapan natin yung ano, yung mga bad relationship tungkol sa babae at lalaki, no? Yun. So, baka mamaya may magbas sa atin, no? Mga guys, mga siswa, mga repa beach, mga sister, no? Yun nga, hindi ko naman hindi man seryoso yun, no? Yun, kumbaga pananaw ko lang yun, yung mga sinabi ko na yun dun sa unang vlog ko, no? Sa tungkol dun sa mga relation, no? Si relasyon tungkol sa mga babae at lalaki o sa mga kabataan. Pananaw ko lang yon. Hindi ko naman sinabi na na ito ay against sa inyo o masama sa inyo, no. Hindi ko naman base lang yun sa nakinawento at sa mga experience ko rin, no. Hindi naman lahat ng mga sinasabi o nagmutawi sa aking bibig ay ginawa o tawag dito masama ba o ano. Hindi ko naman iniisip yun, no, na naging masama yung babae o naging masama yung lalaki, no. Basta yun lang yung pananaw ko, yun yung relasyon, yung kumbaga yung feminine na girl at saka yung masculine boy, no. So pananaw ko lang yun din, guys, mga repapits, mga sis. So wag kayo magagalit, magtaas kilay para sa akin, no. Ano ko lang naman, nasabi ko lang kasi yun din yung kwento at yun din yung parang pananaw ko sa isip ko, binahagi ko lang tungkol dun sa yun, sa mga yung sinabi ko na na magkaiba yung damdamin ng lalaki at babae. Yun, yung pagkukwento sa parents, halimbawa yung yung pagkapaliwanag ko dun sa halimbawa babae, no, nagka-boyfriend siya ng 10, di ba? Ikinuwento niya doon sa parent o diba, kinuwento ko, di ba, parang kung magkukwento tayo sa mga kapamilya o malapit, siyempre kinuwento mo na ikaw yung babae, nadali mo yung 5 o 10 lalaki, o siyempre nagsyota ka ng ganon, siyempre sasabihin sa'yo ng mga pangkaraniwan, ano ka, pokpok, ganon, di ba? So yun yung pagkakaiba, yung sinasabi ko nga, iba yung pagka yung babae ang gumawa ng kalokohan at iba yung lalaki pag gumawa ng kalokohan. Kasi para sa akin, no, yung lalaki kasi lalaki is lalaki, no. Kung marami man siyang o marami siyang naging girlfriend o marami siyang naging naligawan, kasi nga ayun nga, namimili nga pag pumipili ka, kung baga talagang pipiliin mo yung karapat-dapat para sa iyo, no? Para kang nag-grocery o namamalengke o sinitingnan mo yung the best nakakainin mo para sa iyo, no? Yung sariwa, parang ganon. Kasi nga siyempre pagka alam mo na yung babae na niligawan mo ay bumigay agad at nakipag-open legs na at ganon, X na agad, siyempre. Yun yung ibig mong sabihin. Hindi kasi pare-pares yung babae at saka hindi pare-pares yung pinanggalingan nilang pamilya. Kaya ganun yung kwento ko. Kaya nga namimili ka, iaano mo sila, po-provoke mo nga sila o kumbaga kung magiging open legs bagad sila para sa iyo, o di ba? O kaya naman hindi sila mag-open leg kasi pinalaki sila ng magulang nila na
pag wag mong ibibigay yung sarili mo sa lalaki na lumiligaw sa iyo na hindi pa naman kayo kasal. May ganon. Yun yung ibig kong sabihin. Yun yung gusto kong paliwanag. Kaya nga namimili kami mga lalaki na dapat ganon na mapili mo. Ganon yung piliin yung babae. Dahil yun yung talagang yun talaga yung matino. Kesa doon sa mga babae na parang pinagpilian at bilasa na naghahanap lang ng karelasyon para lang sa kanilang kaligayahan o panangailangan. Yun yung ibig ko sabihin. Kasi may babae kasi na ganito yung nagpapaligaw sila kasi gusto nilang maging yung mabalidate o gusto lang nilang siguro na ay maganda ako, marami akong magiging boyfriend. O yun yung ibig kong sabihin. Yung parang na nila yon, hobby na nila yon, yung parang ipagmalaki sa mga kababaihan o sa mga alam mo naman yung mga girls talk, di ba? Uy, boyfriend ko tong gapo-gapo. Wow, di ba? Parang ganoon pinagmamalaki nila. Na, mayaman to, ganyan. Kayang bigay sa akin yung mga gusto ko. Ganon. Pero hindi nila alam na yung lalaki na rin yun, naglalaro lang din, di ba? Yun yung ibig kong sabihin. Kaya nga may mga lalaking pinipili nila yung dapat at karapat dapat sa kanila para maging karelasyon. Ngayon, yung mga ganong babae, hindi nila pipiliin yun. O, di ba? Yun yung point ko. Yun yung sinasabi ko. Katulad yung sinasabi ko na nakakwentuhan ko na sinabi niya yung tungkol sa kanya. Hindi ko naman sinasabi na na yung girl na yun may pagka pling-pling din, no? Hindi ko naman ginaganon kasi siyempre baka naganap lang siya ng attention kasi hindi siya pinapansin ng boyfriend niya, baka ganon. Kaya siguro nakipag-usap siya doon sa boy na something na may karelasyon siya, tapos meron siyang kinakausap na ibang lalaki, nalaman ngayon ng boyfriend niya. May something na ganun kasi halimbawa, yung boyfriend niya hindi siya pinapansin. O, di ba? Tapos nangangailangan siya ng pagkakalinga. O, siyempre ganun, may ganun na babae na yung boyfriend niya laging wala, hindi available, ganun. Tinatawagan niya, hindi niya makontak, ganun. Baka siguro ganun nangyari, kaya siguro nakipag-usap siya sa ibang lalaki, no? Tapos ngayon yung nakipag-usap na siya sa ibang lalaki at nagiging busy na rin siya or something na ganun. Tsaka naman dumating o tsaka naman nangulit tong boyfriend niya na bakit ganyan? Bakit nangyari na ganun ba't i-contact kita, hindi kita makausap, hindi kita makakontak. Tapos parang nag-ghosting ka na. Parang ganun. Siguro ganun nangyari. Kaya both dun sa babae, both tuloy. Pare silang may pagkakamali, no? Yung lalaki at babae na yun. Pare sila magkakamali. Yung babae nagkamali siya kasi kahit na kulang siya sa attention dun sa boyfriend niya, nakipag-usap siya sa ibang lalaki. So, mali niya rin yun. Kasi hindi niya tiniis. Dapat na nangyari doon, hindi siya nakipag-flirt or hindi siya nakumuusap ng ibang lalaki. Inantay pa rin niya yung boyfriend niya, no? Ganun sana ang ginawa niya. So, inisip niya siguro na lang na baka busy yung boyfriend ko, nag-aaral, ganun. O talagang hindi kami magkakontakan dalawa, o baka yung time na kinokontak ko siya, baka nagtatrabaho siya o nag-aaral siya, ganun dapat iniisip niya kung talagang mahal niya yun, no? Para yun, at least kung tumawag yung boyfriend niya sa kanya, wala siyang pananagutan na hindi ako nagloko, hindi ako hindi ko ginawa yung mga ginagawa ng mga lalaki, matino akong babae, gano'n, di ba? So ngayon mag-iisip kami mga lalaki, walang kinuusap yung girlfriend ko, walang ginawa gano'n. So kami mga lalaki na namimili, malamang sa malamang pipiliin namin yun. Siyempre alam na namin na hindi kahit gaano katagal namin silang hindi kausapin o parang ginost namin sila. So kami pa rin yung iniisip nila, hindi pa rin sila nagloloko. So yun yung karapat dapat, yun yung ibig sabihin, yun yung time na pipiliin namin siya, pipiliin namin kayo. Yun. Kasi
talagang hindi ka sa lalaki yung ano, yung hunter eh. Alam mo yon, yung naghahanap talaga kami, nangahunting kami ng mga babae na gusto namin na talagang ayos, yung okay na okay, swak no swak talaga sa amin sa panglasa, ganun yun. So ngayon pag yung mga babae na nililigawan namin, something wrong, na hindi talaga karapat dapat, egis na agad siyempre. Pare, halimbawa dinate namin sila, tapos sa isang one week lang na pagde-date namin, o 2 weeks na pagde-date namin, parang niyayaan namin, tapos nag-open legs na agad. Egis na yon. Ibig sabihin, talagang ano, hindi ko alam kung paano ba ipaliwanag, explain yun. Baka yung babae na yun talaga naglalaro lang siya, gano'n. O kaya type na kami, kaya bumigay na agad. Yung parang ganun ba, lahat nung kilite, lahat nung kinakwento namin, lahat ng pamobolo namin, tanggap na tanggap niya naman. O di ba? Yun yung ano, yun yung babae siguro, na yun yung babae na talagang ano, sila yung naghahanap lang ng ano, naghahanap lang talaga ng bibilangin ng lalaki, na ayun nga, kasi karamihan doon sa ibang babae na nagloloko, nagpe-flirt, yun yun, siguro marami siyang ka-flirt na lalaki, ganon, yun. Kaya hindi lang kami yung lalaki na in-open legs niya, marami siguro. Yun yung babae na pe-flirt, di ba? Ganun yun. Hindi namin pipiliin yun. Siyempre, ba't namin pipiliin yun? Anak ng kulugo, sakit sa ulo yun, di ba? Ang pipiliin namin yung matagang nag-aantay sa amin, siyempre. Yun yung talaga karapat dapat na tanggapin at ibigay yung mga attention namin sa kanila. Yun yung dapat na nakakasama sa habang buhay. Yun yung ibig ko sabihin. Kasi yun nga, yung nakwento, baka na-hurt kayo doon, kinuwento ko sa nanay ko, yung babae kami, ganun, meron, pa, meron po ako nadaling 10 lalaki, o, di ba, ganun. Tapos sabi ko naman, ay baka pok-pok ka, ganun, di ba? O yun ibig sabihin, yun yung babae na tipo na maraming ka-flirt, yun. Siyempre, iba-iba kasi yung pagpapalaki ng ng magulang di ba? Meron kasing naliligaw ng landas, yung broken family, di ba? Hindi sila nagabayan na maayos ng magulang nila, kaya sila nagkaganon. Siguro, no? Hindi naman natin sila sinasabi na porque ganon, hindi. Talagang kinulang lang sila sa pagmamahal, siguro kaya nagkaganon sila. Yun yung pananaw ko lang, nawalan sila ng pagkakalinga na tamang gabay para sa magulang. Kaya sila nagkaganyan na parang wala, okay lang yan, hindi ko na, gusto ko lang maging masaya. Yun yung ginagawa ng mga babae, na kasi kulang nga sila sa pagkalinga, sa paggabay ng mga parents sila, kaya sila nagkaganon, no? Pero hindi ko naman sinabi na wag mo silang piliin. Kaso nga lang, wala pag pinili mo talaga sila, gusto mo silang pagbaguhin, gagawa talaga sila ng kalokohan Kumbaga kasi yun yung naging kalakaran nila. Kaya wala. Hindi ko talaga masasabi na na hindi, mahirap talaga sa lalaki yung ganon. Yung marami ka kasi yung mga kaibigan na ganyan yung broken family, na pinipilit ko silang baguhin, sinasabihan ko talaga sila, wag na, kasi siyempre sayang lang ganda nyo, di ba? Ibig sabihin, may boyfriend ka, tapos isang araw iba na naman yung kasama mo, o tapos mag-iinuman kayo, pag nag-inuman kayo sa mga tropa-tropa, tapos bigla-bigla na lang nado na kayo sa kwarto, ganon, yung ganon. Yun ibig kong sabihin. Minsan hindi mo naman boyfriend, biglang nag-iinuman lang kayo, nado na pala kayo sa kwarto. Yun yung ibig kong sabihin, diba? Mahirap silang baguhin. Kumbaga nakalakihan na nila yun. Kaya siguro ganon, nakita nila sa parents nila na ganon ang ginagawa, kaya ginagaya lang din nila. Yun yung parang kinukwento ko dun sa mga babae na ganon, na naging parang feeling ko parang pokpok, diba? Ba't ka namin pipiliin? Siyempre, kahit ano namang galing ng lalaki, kahit gano'n namang kabait, at ginagano mo, pag nakatalikod ka, iba-iba lalaki yung kinakausap mo,
nilalandi mo. Siyempre hindi. Lolokohin ka rin namin, siyempre. Dahil paglokohin ka eh. Ganun lang yun, kasimple. Kaya baka mamaya kasi magmasa akin eh. Wala ka namang alam eh. Ganun eh, di ba? Wala namang kakwento-kwento yung sinasabi mo. Di ba? Ganun. Ganun yung dating. Baka kagalitan pa ako ng kapwa ko na ganun, wala. Kwento ka ng kwento, payo ka ng payo. Wala ka rin palang kwento. Yun lang. Kasi iba-iba tayo ng pananaw eh. Kumbaga, yun yung iniisip ko, yun yung kinukwento ko dahil yun din yung mga experience na kinukwento sa akin ng mga kaibigan ko, naging ano ko. Kasi ako dati totoo, nagbabanda ako. Ngayon, siyempre, pag nagbabanda ka, marami kang makikilala, marami kang magiging kaibigan. So, sa dami ng mga naging kaibigan ko din, at siyempre, alam ko na yung kalakalan ko, ano yung ginagawa ng mga babae, at ginagawa ng lalaki. So, ganun lang. Kaya minsan masakit mang sabihin kung may nakakarelasyon ka tapos nakatagpo mo yung mga babaeng palaban o may mga experience o mga babaeng nasaktan din ng ibang lalaki tapos naging syota mo o naging karelasyon mo, ayun, nahihirapan ka doon, mahihirap silang i-manage. Alam mo bakit? Kasi may mga ano na yun eh, may mga dati na silang nasaktan eh, dati na silang nabigo. Kumbaga, pagka naging karelasyon mo sila, gusto mo man silang baguhin, hindi sila maniniwala sa iyo kasi ang pininiwalaan, lolokohin mo lang ako kagaya na naging boyfriend ko, naging first boyfriend ko. Ganon yung nasa isip nila. Hindi ka na rin pagkakatiwalaan kasi nga naranasan nila yun eh, nasaktan sila. Yun yung mahirap doon. Kaya minsan kahit na ikaw ay matinong lalaki tapos yung babae na naging syota mo, na pilit mong pagbabaguhin siya, pilitin mo man siya na gawing matino, lumiilis pa rin sila kasi nakalakihan na nga nila yon. Yung lugar na kinalakihan nila, parang marami siyang kaibigan lalaki, gano'n, nagiging masaya sila sa ganung sitwasyon na may mga lalaki na umiikot sa paligid nila. Kumbaga yung lagi silang kailangan nila ng validation, gano'n ba? Yung kailangan nila ng mga lagi silang hinahangaan, lagi yun yung mahirap doon, yung lumaki sa gano'n, yung laging pinupuri sila na maganda sila, na gano'n, na wow, sexy mo naman, ang bango-bango mo, gano'n. Yun yung mahirap doon, yung mga naging girlfriend mo naging lagi na lang may validation, lagi na lang pinupuri. Yun yung mahirap, men. Mahirap ka relasyon kasi mahirap paguhin sila eh. Kasi umiikot na sila sa puro lalaki. Umiikot sila, oo nga, kaibigan nga nila yon, mga kaibigan nila, pero hindi, siyempre kahit kaibigan nila yon, minsan kasi may mga lalaki na na tinatawag na nagpo-provoke. Kumbaga, pag nandyan ka, tapos tingin nila, parang feeling nila bibigay itong babae na to sa akin, siyempre gwapo, ayun na, yayariin na talaga yan. Talagang may mangyayari talaga. Di ba? Ikaw naman, kung ikaw babae, tapos ganun nga, siyempre hindi mo naman alam eh. Kung paano kung kaibigan mo nga, tinuturing mo kaibigan, tapos nakainuman mo, tapos hindi mo alam na meron palang balak sa'yo. Di ba? Ano magagawa mo? Lalaki yun eh. Di ba? Anong gagawin mo? Siyempre pag lalaki, malakas yun. Masculine yan eh. Ikaw, feminine ka, babae ka, mahina ka naman. Wag may ginawang kalokohan sa iyan, nakipag-inuman ka, patay ka na. Wala ka na magagawa doon. Yun na yun eh. Hindi mo na malalaman yun. Yun yung ibig ko sabihin. Kaya kahit anong gawin mo talaga sa mga babae na naging karelasyon mo, tapos pilit mo sila lang pinagbago, huwag mong gawin yan, huwag mong yan, hindi sila magbabago kasi nga natatakot na sila. Baka ang iniisip nila, ganyan ka, payo-payo ka, iwanan mo din naman ako. Yun yung hindi sila nagtitiwala. Ganon yung ibig ko sabihin. Kaya siguro napaparami yung gusto nilang lalaki. Kasi nga wala silang tiwala eh. Pagka hindi sila nagtitiwala, siyempre tayo naman mga lalaki, ang ugali natin, pagka hindi sila nakikinig sa atin, di ba? Ang gagawin natin, iwanan natin sila o mag-ghost tayo, di ba? Ganon naman tayo mga lalaki. Di ba? So ang mangyayari, yun na nga, sasabihin nila na niloko natin sila.
Kasi iniwanan natin sila eh. O di ba? O, hindi nila alam, pinipili nga natin, namimili nga tayo ng babae na matino eh. Pinipili nga natin sila. Kung napili natin sila tapos pinagbabago na nga natin sila para maging karapat dapat para sa atin, hindi naman nila ginagawa kasi iniisip nila lolokohin din natin sila. Hindi naman nila alam na oy, seryoso naman kami sa'yo, pinili ka nga namin kasi ganun. And wala, hindi siya nagkukwento na marami pala siya naging boyfriend, no? Hindi naman natin alam yun kasi niligawan nga natin sila, di ba? Hindi naman natin alam na marami rin silang naka open legs, di ba? Di rin natin alam. Ganon, yun ang ibig sabihin. Kaya kami namimili din, hindi basta-basta. Kaya wag kayo rin magagalit na ganon na na yung nagkwento ako ng ganyan na base sa experience ko sa kwentuhan din ng mga kaibigan ko mga modelo dati sa Pilipinas. Ganon naman talagang kalakaran. Kahit wala pa nung mga Facebook tsaka nung mga Instagram na yan o WhatsApp o ano ba yung mga basta social media. Ganon kasi, ganon talaga sila mga babae na hindi sila makontento sa isang lalaki kasi yun nga sa pinanggalingan, sa pamilya, sa pinagmulan. Yun ang ibig mong sabihin kasi pag broken family ka at parang feeling mo parang pinagtaksilan ka ng mundo, walang nag-alaga sa iyo, walang kumalingat, walang nagpapayo at walang nagagabay. Yun ganon. Pero hindi ko naman iniisip na wala na silang pag-asa, no? Meron nga silang pag-asa. Meron nga, may gumagabay na nga sa nila. Kuwari nakatagpo sila lalaki na mabait na may dating, may prinsipyo, masculine. Ang kaso, ang problema, hindi naman sila nakikinig. Yun lang, kasi feeling nila lolokohin din sila. Yun yung ibig kong sabihin. Nandun sila sa tamang lalaki pero hindi nila pinagsisikapan at makinig sa kanila. Kumbaga, pinagkaigitan nila na na may prinsipyo kami mga babae, ganun. Sinasabi nila, hindi kami pwede makinig sa iyo kasi base rin kami doon sa experience namin, base kami doon sa naging karelasyon namin. Pero hindi nila kinakwento na may karelasyon pa sila na gano'n, niloko sila. Hindi nila kinukwento doon sa naging boyfriend nila ngayon, doon sa yung nakaraan nila, hindi nila kinukwento. Paano malalaman ng lalaki na gano'n pala? Kasi halimbawa, yung babae nagkwento sila doon sa tungkol sa mga nakaraan nila. Di ba? Syempre, kung may malawak, kasi iba-iba may mga lalaki na malawak ang pag-iisip, maintindihan 'yon. Pero kasi may mga lalaki na, oy, naku putya, ayoko na. Hindi ko na tutuloy yung paniligaw sa'yo, nabengbang ka na pala ng iba. May ganon. Di ba? Meron naman lalaki, okay lang na kahit na nabengbang, basta ang importante yung pagmamahal nila, yung may experience pala itong mga babae na ganito. Kasi may ganon na lalaki na mapagmahal, na pag nakita nila isang babae na mamahalin talaga nila kahit na experience o nabengbang na ng iba. Ang importante, nagsabi ng totoo. Yun ibig ko sabihin. Kaso nga lang, may ibang babae na ang yabang-yabang, yung parang nagmamalaki, gano'n. O di ba? Kahit ano namang gawin ng lalaki pag mayabang ang isang babae at nagmamalaki. Anong gagawin ko doon? Anong gagawin natin sa kanila, di ba? Alangan namang tayo lagi susunod sa kanila. Hindi pwede 'yun, di ba? Kung ganun din naman pala yung mangyayari, iwanan na natin, siyempre. Hindi nila kailangan ng lalaki. Kaya tumatayo na sa sarili nilang paa. Kasi nagmamayabang sila, nagmamalaki sila, kaya nila eh. Hindi, ibig sabihin nun, pwede sila rin maging lalaki. Di ba? Masculine din sila eh. Kaya pinagmamalaki nga nila yung kaya nila maging mabuhay mag-isa. Hindi, pabayaan na lang natin sila, iwanan na lang natin. Ibig sabihin, hindi nila kailangan ng lalaki, hindi kailangan ng pagkalinga natin. Yun yung ibig kong sabihin. Doon sa kwento ko na yun, yung sa vlog ko na yun, hindi totally, hindi naman talaga hindi naman talaga ako nag-vlog noon eh. Para kasi inisip ko lang, sayang naman yung araw, no. Wala naman akong ginagawa, walang time para mag motor, walang time mag adventure. So ngayon naisip ko na lang na bakit gawing content na lang, yung kwento ko na lang siguro yung yung babae na naging kaibigan namin na nagkukwento tungkol sa niya, pero hindi ko naman binanggit ang name niya, no. Hindi ko na rin binanggit. Parang hinalimbawa ko lang na ganun. Wala naman akong minention, basta kaibigan lang na babae ganun. Na nakausap ko, nagkwento ganun. Parang wala, gusto ko lang gawin siyang topic, pero wala na akong binanggit na pangalan. Gusto ko lang pag-usapan yun lang mga guys. Kung sakali na mapanood nyo yun, yung mga unang vlog ko na yun, yung unang ginawa ko na
parang kinakwento ko yung buhay ng mga lalaki, buhay ng babae, mga kabataan na naliligaw na landas, yung gano'n, yung shota, relasyon, ganyan. Hindi, unang ano ko yun, unang naisip ko lang yun na baka pwede. Kasi habang nagdadrive ako, pwede kong kwento yun, mga buhay-buhay. Pero hindi ko naman na siniseryoso yun, no? Naikwento ko lang base sa experience ko lang din. At base doon sa kwento ng babae na niloko siya ng boyfriend niya, parang gano'n, ginosting siya. Yun lang guys, salamat, no? At pinalawanan ko lang kasi baka marami magbasa akin, natatakot ako. Kasi siyempre, social media rin yan, hindi natin kilala yung mga tao. Kaya ganun na nangyari. Gusto ko lang magpaliwanag, no? So pag may mga nagbasa akin, no, ganun, parang hindi ka naman parang marunong magpayo, wala ka kwenta-kwenta yung mga sinabi mo. So ngayon hindi naman ako totoong hindi naman ako totoo talaga na nagpapayo. Hindi naman ako naggaganyan-ganyan. Bali ang nangyari lang na ginawa ko, kinuwento ko lang din, binahagi ko lang yung experience ko at saka dun sa kinuwento ng babae, no. So ngayon, magandang hapon, no. Nakauwi na ako sa bahay namin. So yun na. Kung may sinasabi ko nga sa inyo, kung may Papa Dudut, may Papa Jack, may Papa Chris. Okay, bye-bye. And I love you all. See you.